Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong bagong kukumentuhan. Ito po, sariwa. Ito po, nakaraan lang po ito. At talagang pinag-uusapan po sa social media. Pero sa media po, hindi pa pumuputok po ito. Itong napakalaking balita na ito na hindi pumuputok sa media. Yung sinasabing leak na naggumagamit daw po ng bawal na gamot o pulburon ang Pangulong Marcos at may kasama pa na iba, mga katambay. Ito po, sa kabila po noon, sa investigasyon po ni Senadora Bato de la Rosa sa Senado, ito po, nagsalita po siya kung ano po ang kanyang katayuan bilang senador dito po sa kaso na ito o dito po sa leak, kung ano ang ginagawa o ano ang trabaho ng senador sa ating bansa, mga tambay. Pinaliwanag niya po. At sa nakikita ni Manong, tama po na siya magpaliwanag. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan at sa social media na ang trabaho po ng senador ay hindi po isang korte at hindi isang huwes, mga katambay. Sila po'y gumagawa ng batas, mga katambay. Sa kabila po noon, pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa at siyempre po, pati doon po rin sa issue na kinasasangkutan po, lalo na rin sa papel na hawak ni Maharlika, yung nag-leak na very confidential, mga katambay. Sasagutin po ni Senador Bato, mga katambay. Pakinggan po natin. Ako natin ngayon sa phone si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam ko nababash ang senador online, pero we will give him his side to explain kung anong nangyayari. Magandang umaga si Senator Bato. Good morning sa inyo dyan, kay Atty. Sal Panilo. Good morning po, sir. Good morning, Senator Ronald. Ano Yes, bang ano na ang takbo ng hearing? Bakit kayo binabash? Hindi nila naiintindihan ang trabaho nyo. Well, some people are out for blood, sir. Gusto nila kagad na i-persecute po yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Yan ang klarong istorya dyan. Ay, hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nagkandak ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Ang hearing po, ang purpose po ng hearing ko is this is an investigation in aid of legislation in order to come up with the proper legislations na maka-address sa issue ng leakage ng mga classified documents. Dahil alam natin, napakahalaga itong mga papel na ito. Pag ito yung nag-leak, it will cause damage to not only national security or sometimes national interest will be jeopardized pag ganun ang gagawin ng mga tao natin. So, yun po ang purpose ng hearing natin. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I-persecute agad natin yung tao. Kaya tayo nag-hearing para pakinggan both sides. Hindi po isang side lang ang pakinggan natin. I agree. Dapat talaga naiimbestigahan yung dalawang panig. Ngayon, doon sa hearing, hindi ko kasi napanood. Bang si Morales, excuse me, natanong mo ba sa hearing kung ano talaga yung kwento niya? Kasi parang hindi yata lumabas sa hearing from what I gather. Well, I give him free time, sir. Hinayaan ko sa magsalita kahit na medyo nagkasimangot na yung mga taga-PDEA, no? Na parang napakalaki ng airtime ni Morales. Pinagbigyan ko rin because he is my invited Mr. Speaker. Hinayaan ko siya magsalita. Nasabi naman niya, lahat na gusto niya sabihin. At sabi niya, satisfied daw siya sa hearing kahapon. At sabi niya, lahat ang gusto niyang sabihin. At bibigyan ko pa rin siya ng airspace pag this coming May 7. Pakinggan ko pa rin siya lahat ng gusto niya sabihin. Senator Bato, yun po bang Morales, hindi ba meron siyang sinasabing boss niya, yung head niya? Naimbitahan din ho ba yun? Yung immediate boss niya? Nandoon. At tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito. At ito ay ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inimbitahan natin na isa pang former PDEA employee na kasama niya doon sa usapan nung sila ay nag-usap ni Morales before the hearing. Hindi niya, sino siya, Senator Ronald, sino itong immediate boss ni Mr. Morales?
Nakalimutan ko yung pangalan siya, si Director, sir, i-check ko lang muna sa record ko, basta isang director, yung director ng Intelligence and Investigation na Yan po mga katambay, napakahaba pa po nitong interview ni Senator Bato de la Rosa. Pero yun po, naliwanagan din po tayo sa pamagitan po ni Attorney Sal Panelo. Yung pag-iimbestiga po ni Senador Bato de la Rosa, yung part ng kanyang gagawin na isang batas dito sa kanyang pag-iimbestiga. Dito po sa leaking na talagang public documents na napakahalaga po na sana'y maingatan ng gobyerno, lalo po na isang ahensya. Yun yung prior niya na naganap itong investigasyon ito. Pero, ang kagandahan po ron, dahil siya isang senador, lahat po ng guest niya, ang guest niya po, na binibigyan niya po ng time, ng panahon, hindi po iniipit na magsalita. Hindi po katulad sa kamera. Sa kamera, nakita po natin yung mga kinukumbida po nila noon, lalo sa issue ng SMNI. Ayaw pagsalitain mga katambay, di ba? Ibang-iba po ang hearing sa kamera. Lalo po nakikita natin, meron pa ron silang guest speaker o guest na mga kinumbida. Pero ikinulong po nila sa kamera, di ba? Pero dito sa nakita po natin, di ba? Sa pamamagitan po ng isang senador na si Bato, talagang nakapagsalita po ng maayos at talagang pinainggan po at napakinggan po natin lahat yung mga issue na hindi natin inaasahan na talagang matibay pala ang hawak na ebidensya nito ni dating agent Jonathan Morales. At mukhang naiipit pa rito ito pong ahensya ng PIDEA, mga katambay. Naiipit. Marami po kasi involved dito, mga katambay. Kaya po dito po sa ginagawang batas o gagawing batas ni Senador Bato para dito sa pagiging ingatan o leaking na hindi na maulit, marami po tayong maririnig at matutuklasan mga katambay. Dahil magsasalita po ito marami pong lalabas na maibubunyag. Ito pong sa susunod pang hearing, itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, abangan po natin sa May 7 po yata. Tingnan po natin mga katambay. At least ngayon, naliwanagan po tayo mga katambay na ito po hindi parte ng trabaho ni Bato de la Rosa, ni Senador. Yung pagiging, ito hatulan mo na agad o, kasuhan mo o, magbigay ka na ng judgment agad sa isang akusado na katulad ng Pangulo at ng sikat na actress at marami pang iba. Di ba? Hindi po niya saklaw yan. Hindi niya po parte bilang siya'y senador. Pero kung makakuha po ng matibay at napakatibay na ebidensya at lalabas po dito sa Senado yung mga paratang at dokumentado lahat, may tamang venue po dyan mga katambay. May tamang venue at pag-iimbestiga naman po na gagawin dyan mga katambay. Kaya lang po sa tingin ni Kamanong, syempre po, ang hinuhusgahan natin Commander-in-Chief. Pinaka-powerful sa buong bansa ang Commander-in-Chief. Iimbestigahan mo. Sino po mag-iimbestiga sa Commander-in-Chief? NBI? Di ba? DOJ? DILG? Sino mga katambay ang tingin nyo mag-iimbestiga para mapatunayan na yung dokumentadong hawak po na hindi na ipatupad dahil may humarang para po i-raid at nasasangkot nga po dyan yung dating secretary po ni Pinoy na si Paquito Ochoa ang sinasabi di umano na humigil o humugot at nagsabi pa na magkakaproblema kayo ng malaki pag itinuloy nyo yan, yung raid na yan, mga tambay. Kaya po, sa tingin po ni Kamanong, napakabigat po at napakahigpit po at talagang sa butas ng karayom ka papasok dito mga tambay. Dahil ang iyong binabangga di umano ay isang pader, di ba? Na napakaraming bakal, simento at marami pang gwardiya mga tambay. Kaya napakabigat po nito. Pero tingnan po natin kung ano po ang mangyayari, kung magiging patas po ang magiging investigasyon. Mas marami pa tayong matutuklasan. Lalo kung palalabasin ni Senador Bato de la Rosa lahat-lahat, pati yung lahat ng guest speaker niya na kukumbidahin, sana hindi matakot. Yun lang po ang mahirap po dun Ang kinakatakot po ng mga yan. Kasi po, lumabas na yan, yung kanilang buhay, yung kanilang pamilya, di ba, na
Ano rin po, nakakatakot, di ba? Kaya nga sabi nga ni dating chief o dating agent Jonathan Morales, siya ay nanganganib ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay dito sa nangyaring leaking na ito na nadamay sa kabila ng siya may mga kaso pa na kinaharap dahil sa kanyang pagsasabi ng tapat at pag-iimbestiga ng tapat, yun ang kanyang naani. Tapos ngayon, dinagdagan pa na isang presidente na ngayon ang involved doon sa mga natuklasan nila na nakatago na napakahabang panahon. Napakahabang panahon na nakatago na sana hindi sila nagkakaproblema ngayong mga tambay. Ngayon, lalong lumaki ang problema nila dahil na Pangulo na ng Pilipinas ang sinasangkot nila mga tambay. Kaya po, sana po naunawaan po natin mga tambay ang ginagawang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa hindi po para litisin ang Pangulong Marcos. Ito po'y malalaman lang natin dahil lalabas po ito lalo kung babanggitin po ng mga guest speaker po ng senador at matutuklasan po natin lahat yan. Pero siyempre po, bigyan din po natin ng isang po si Senador de la Rosa dahil hindi po siya abogado riyan at hindi po siya korte para po siya manghusga dyan. Ang palalabasin lang po ni Senador dyan sa tingin ni Kamano, yung totoo na involvement, lahat, bakit nakuha, bakit naibigay kay Maharlika, at ano ito, totoo ba itong binigay sa'yo, yun po ang mga papatunayan dyan Kaya nga lang po, yung pagpapatunay, talagang masasama na talaga ang presidente at si Maricel Soriano at marami pang iba mga katambay. At malawak pa po ito. Abangan po natin mga katambay. Yun lang po ang komento ni Kamanong at naliwanagan po tayo kung ano ang ginagawa na investigasyon ni Senador Bato de la Rosa. Muli po si Kamanong po, nag-iiwan po na tis-tis lang po mga katambay. Makabangon pa at makabawi ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.